Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the depths, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgression, is greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most divine, by its transforming power, making Him God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity. And the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the depths, grace, fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgression, is greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Amen, amen. Good evening po, young people. Welcome to FYI for Youth Instruction. Once again, tayo na ay magsisimula sa ating pong programa sa gabi po na ito. Good evening po, young people. Good evening, Joanna. Good evening, Joanna. Si Joanna lang kausap ko ngayon. Good evening, Joanna. Pati si Joanna nawala na. Amen. Good evening po sa ating lahat. Kayo po ba ay masaya ngayong gabi na ito? Amen. Amen. Tayo po ba ay masaya ngayong gabi? Amen. Amen. Sige po, tayo po ay magbukas sa panalangin para po sa pagsisimula ng ating pong program sa gabi na ito. Close our eyes, go ahead for prayer please. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli, Ama, sa oras at pagkakataon po na ito. Muli niyo pong tinipon ng mga young people upang sama-sama kami muli na mag-aral ng inyong pong mga salita. Pagpalain niyo po, Ama, ang aming pong pagbubulay-bulayan sa gabi po ito. Pagpalain niyo po ang mga young people, ang bawat isa po sa amin. Bigyan niyo po kami ng bukas na puso at isipan na maging handa sa sidlan, Panginoon, ng inyong pong mga salita. Tulungan niyo po ang mga kapatiran, young people na nasa kanilang tahanan sa oras na ito. Patuloy niyo pong abutin ang kanila pong pangangailangan, maging ang pangangailangan po ng bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami lumago sa aming pananampalataya sa inyo at maging kagamit-gamit po kami sa ministry na ipinagkatiwala niyo po sa amin. We know, God, na kayo po ang nakakaalam ng lahat ng bagay at kayo po ang may hawak ng lahat ng bagay. Kayo po ang masusunod sa aming buhay. Help us, O God, and please forgive us from all our sins and unrighteousness. Ano man pong bahid ng karumihan, kasalanan na kita niyo sa aming puso at isipan, pakalinisin niyo nga po, Ama, at patawarin niyo po kami. Holy Spirit, O God, please continue to empower us and to guide us, to convict us with your word. Salamat po, Panginoong Hesukristo, sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa inyong banal na dugo na danak sa cross sa Kalbaryo, naglinis po ng aming mga kasalanan. Muli, binabalik po namin, Ama, lahat po ng kapurihan, kalawalhatian at pasasalamat sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas.
Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, young people. At nais ko munang batiin ang ating pong mga kasama dito po sa ating live audience. Kasama natin si Kedudong. Amen. Palakpakan natin si Kedudong. Si Brother Paul, kasama natin si Brother Paul. Amen, Brother Paul. Kasama rin natin si Jumong. Good evening, Jumong. Kasama rin natin si Yasin. Kasama rin natin si Charmaine. Evening, Charmaine. Kasama rin natin si Joanna. Sister Joanna. Sister Jacqueline. Sister Thea. Sister May. Sister Leggy. Sister Judeline. At marami pang iba. Sister Tintin, andyan rin. Andun sa kitchen, no? Binabati po namin kayo na magandang gabi. At sa mga young people na iniimbitahan kayo sa pagkakataong ito, good evening, and please patuloy kayong makinig. Sa makikinig pa lang, pakinggan ang lahat ng programa, pag-aaral ng salita ng Diyos at tayo po ay matuto. Amen? Tayo po ba ay masaya ngayong gabi? Amen? Amen. Tayo po ay magpapatuloy na sa ating pong gawain. Bago natin mapakinggan ang pag-aaral, bago tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, alam ko excited na kayo na mag-aaral ng salita ng Diyos dahil alam ko pag salita ng Diyos ang pinag-uusapan, ang mga young people ay excited. Amen? Talagang hindi yan inaantok ng mga young people pagka Word of God na ang pinag-uusapan. Hindi po yan inaantok. Amen. Salamat sa Panginoon at bago tayo makapakinig ng pag-aaral ng salita ng Diyos, makinig muna po tayo ng isang testimony mula sa isang young people. Palakpakan po natin si Sister Joanna Sipaga. Good evening po sa ating lahat. Unang-una po nagpapasalamat po ko sa Panginoon sa salvation po na aking natanggap. Pangalawa po nagpapasalamat po ko sa Panginoon na napunta po ko dito sa church noong April 18. At 2 years mahigit na po ko dito sa church. Nagpasalamat po sa Panginoon kasi hindi man po ito ang perfect church, pero ito po yung right church para sa akin maging sa mga nangangailangan ng Word of God. At salamat din po sa Panginoon na nakita ko po yung tamang standard dito sa church. At patuloy niyo po kong ipag-pray na lalo po mag-grow dito sa church, lumago at magpatuloy at kasama po yung family ko dito sa church, makapag-aral din po sa Bible School ngayong taon na to. Salamat din po ko sa Panginoon, sa Family Belmonte, maging dito sa church, sa mga members, mga full-time family. Nagpasalamat din po sa kanila sa mga patuloy na encouragement para sa akin. Yun lang po, to God be the glory. Amen. Maraming salamat, Sister Joanna. Palakpakan po natin, Sister Joanna. Kaya po palakpak si Joanna. Salamat po sa testimony na yan. Patuloy natin isama sa panalangin yan. Sister Joanna na nag-goal na makapag-aral sa Bible School. Pinayagan naman siya mag-aral sa Bible School dahil narinig daw ng magulang niya na sa DepEd naman. Sabi ko sa academy yun. Pero sige, kung yun pagkakaalam nila, nasa Bible School ka, hindi ka naman mapapahama. Amen. Isama natin sa panalangin. Muli, palakpakan natin Sister Joanna. Amen. At ngayon po, bago natin mapakinggan ang pag-ayag ng salita ng Diyos, ay tayo muna ay makapakinig po ng special number. Palakpakan po natin Sister Judeline and Sister Yuridana. 1,000 sparkling stars upon a midnight summer sky, the majesty and wonder of the ocean's endless side, and the more I see, the more I can't explain how the one who set the world in place could even know my name. And I'm amazed, I'm so amazed. How great you are, how small I am, how awesome is your mighty hand, and I am captured by the wonder of it all. And I will offer all my praise with all my heart for all my days. How great you are, how great you are, how great you are.
million snowflakes gently fall, yet no two are the same. For colors fills the canvas of the seasons as they change, and everywhere I look I see your hand. Why you would love someone like me, I'll never understand, and I'm amazed. I'm so amazed. How great you are, how small I am, how awesome is your mighty hand, and I am captured by the wonder of it all. And I will offer all my praise with all my heart for all my days. How great you are, 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 how great you are. Amen, amen. Palakpakan po natin, Sister Judilyn and Sister Joanna. Ay, Sister Joanna, Sister Thea pala. Sister Thea. Salamat sa awitin na yan. I hope na ihanda po ang ating puso't isipan na awitin na yan para po sa ating pag-aaral sa gabi po na ito. Amen. Excited po ba tayo? Handa na po ba tayo na mag-aaral ng salita ng Diyos? Amen. Amen. Sa gabing ito, dapat mayroon po tayong guest speaker, but as for some circumstances, hindi po natin siya makakasama ngayon. But I believe na meron pong mensahe ang Diyos para po sa atin, young people, sa gabi po na ito. Amen? Amen. Please open your Bible with me now in 2 Timothy chapter number 3. 2 Timothy chapter number 3, verse number 2 Timothy chapter 3, verse number 14. Ang pag-aaralan po natin sa gabi na ito is the word continue. The word continue. Pagpapatuloy. Sa Tagalog, pagpapatuloy. Sabi ng isang preacher, magpatuloy, 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 magpatuloy. So, magpatuloy. Continue. 2 Timothy chapter 3, verse number 14. Are you there? Amen? Young people, are you there? Amen? Amen. The Bible says in 2 Timothy chapter 3, verse number 14, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Verse 15, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation, through faith which is in Christ Jesus. Verse 16, all scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. For instruction in righteousness. In verse number 17, the Bible says, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Tayo po isaglit na manalangin. Tayo pumikit, tayo yumuko, at tayo po ay manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli, Ama, sa oras at pagkakataon na ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa mga young people. Salamat po na kami po ay may kalayaan sa oras na ito na matuto at mag-aral po ng inyong pong mga salita. Pagpalain niyo nga po, Ama, ang inyong pong mga anak. Patuloy niyo po kaming bigyan ng bukas na puso't isipan na maging handang sisidlan ng inyong pong mga salita. Tulungan niyo po at huwag niyo pong hayaan ng dyablo na guluhin po kami ngayon, linlangin po kami, at bahiran po ang aming isipan ng pride upang hindi po namin tanggapin ang inyong salita. Because make us an empty vessel, O God, na malaya po kaming tumanggap ng inyong salita upang ito po ay maging kagamit-gamit sa aming pong buhay bilang isang kabataang Kristiyano, Panginoon, sa panahon po namin ngayon. Maraming salamat po at muli, salamat po, Panginoong Hesukristo, sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa inyong banal na dugo, nadanak sa cross ng Kalbaryo, naglinis po ng aming mga kasalanan. Pakaingatan niyo nga po, Ama, ang aming pong mga fathers and mothers na magbibisita po ngayon. Gawin niyo pong productive ang kanila pong lakad. Tiniling po namin makarating po sila ng safe and sound
pagbalik po dito sa bahay-sambahan. Salamat po at ibinabalik po namin Ama lahat po ng kapurihan, kalawalhatian at pasasalamat sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Good evening muli sa ating lahat. Ang pag-uusapan natin is the word continue or sa Tagalog ay pagpapatuloy. Pagpapatuloy. Ano bang halimbawa ng sinasabi nating continue or pagpapatuloy? Sino sa inyo pwedeng magbigay ng example? Naririto ngayon. Pwede yung example ng pagpapatuloy. Sige, sino sa inyo may idea, naiisip nyo? Pag sinabing continue or pagpapatuloy, anong naiisip nyo? For example, anong naiisip nyo? Sino sa inyo dati or ngayon, hanggang ngayon, nanonood ng pelikula? Be honest. Meron, may iba sa inyo, meron kayong sinusubaybayan na programa. Ang sabi doon, pagkapatapos na, to be continued. Ibig sabihin ng to be continued, meron pang kasunod. Meron pang kasunod. Naunawaan niyo po? So, ito yung pag-aaralan natin ngayon. Ano pa yung mga kasunod na kabanata sa buhay natin bilang isang Kristiyano, bilang isang Kristiyanong kabataan? Nabubuhay tayo ngayon, naglilingkod tayo sa Panginoon. At sa araw-araw na binibigay ng Panginoon, meron pang kasunod yan. Pinagpala ka ng Panginoon sa araw na ito, meron pang kasunod yan. Nakaranas ka ng problema sa araw na ito, meron pang kasunod yan. Merong pagpapatuloy. Ang mahalaga na matutunan natin is tayo'y matutong magpatuloy. No? Kaya nga yung encouragement dito ni Apostle Pablo kay Timothy, his own son in the faith, si Timothy. Sabi niya, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Ano yung ipagpapatuloy ni Timothy? Ano ang dapat niyang ipagpatuloy na sinasabi ni Apostle Pablo? The things which thou hast learned and hast been assured of. Ibig sabihin yung mga bagay na kanyang natutunan mula kay Apostol Pablo. Ano ba yung mga bagay na itinuro sa kanya ni Apostol Pablo? Mamaya matatalakay natin ano-ano yung mga bagay na natutunan niya mula kay Apostol Pablo. Na maaring natutunan na rin natin, narinig na rin natin mula sa pulpito, mula sa ating leaders, mula sa ating magulang. Ang kinakailangan na lang natin, ipagpatuloy yun. Naunawaan niyo po? So we need to continue. Pagpapatuloy natin yung ating mga natutunan, ang sabi ng Bible, and has been assured of. Sapagkat etong ating mga natutunan, mga kapatid, mula sa prinsipyo ng salita ng Diyos ay sigurado na ito. Payak na ito. No? Ito ay napatunayan na, subok na. Naunawaan nyo? Yung ipagpapatuloy natin sa ating buhay, yung natutunan natin mula sa ating mga teachers, mula sa ating pastor, sa mga leaders, ito ay subok na, ito ay napatunayan na. Ipagpapatuloy na lang natin, i-a-apply na lang natin, gagampanan na lang natin, gagawin na lang natin sa ating buhay. Naunawaan nyo? Nagbigay ng halimbawa dito, nagbigay ng halimbawa, young people, si Apostol Pablo sa kanyang sariling experience sa buhay niya. No? Tingnan natin in verse number 10. Sabi dyan ni Apostle Paul in verse number 10, but thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience. Sabi niya kay Timothy, alam mo yung aking doktrina, yung aking pinangahawakan, pinananampalatayaan, yung aking pamumuhay, manner of life, yung purpose ko, yung layunin ko sa aking buhay, kung ano yung purpose ng Diyos sa buhay ko. Alam mo yan, Timothy. Alam mo yung aking pananampalataya. Sabi niya kay Timothy, alam mo kung paano ako nagtiis. Meron akong long suffering. Alam mo yung aking pag-ibig sa gawain ng Panginoon. Alam mo yung aking pagpapasensya, yung aking patience. Sa lahat ng aking naranasan, alam ni Timothy ang naranasan ni Apostle Pablo. Ano-ano dito tinalakay ni Apostle Paul, ano-ano yung kanyang mga naranasan ni young people. Sabi dito, persecutions, verse 11. Afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra,
what persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Nakaranas si Apostol Pablo ng persecution, ng affliction, pero ang sabi niya kay Timothy, out of them all the Lord delivered me. Sino sa atin dito ang nakaranas na ng kagaya o mas higit pa sa naranasan ni Apostol Pablo na persecutions and affliction? Sometimes yung nagpe-persecute sa atin yung emotion natin. Naunawaan niyo, young people? Sometimes yung sarili rin natin ginagawa, yun ang nagpe-persecute sa atin. Or sabihin natin, ibang tao ang nagpe-persecute sa atin. Pero maihahambing na ba natin yan? Maipapantay na ba natin yan sa persecution na naranasan ni Apostol Pablo? I believe hindi pa, young people. Hindi pa natin naranasan yung naranasan ni Apostol Pablo, but ang sabi ng Bible, ini-encourage siya tayo, ini-encourage siya si Timothy dito, out of them all the Lord delivered me. Sino ang nag-deliver kay Apostol Pablo sa lahat ng bagay, sa lahat ng persecution, affliction na naranasan niya sa kanyang buhay? It is the Lord. Amen? Kung meron man kayong nararanasan na persecution, meron man tayong nararanasan na affliction sa buhay natin bilang isang Kristiyanong kabataan, or yung pagtitempt ng diablo sa mundo. Yung pagtitempt ng mundo, tinitempt tayo para tayo bumalik sa ating pinanggalingang buhay, sa ating kasalanan noon, at binabalik tayo ng diablo, tinitempt tayo, pinipersecute tayo, ina-afflict tayo. Sa tingin natin, hindi ba tayo kayang i-deliver ng Diyos sa persecution na yan? Kung magtitiwala lamang tayo sa kapangyarihan ng Panginoon, I believe God can and God will deliver us out of them all. Sa lahat po ng yan. Amen? Kagaya po ni Apostol Pablo, wala sa ating hihigit pa. Wala pa sa ating hihigit sa naranasan ni Apostol Pablo. But meron siyang encouragement at pinapahayag niya, pinapakita niya that out of them all the Lord delivered me. Iningatan siya ng Panginoon. Sabi ng Bible in verse number 12, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. What is the reason, the source of persecution of our Christian life? Ano dyan sa talatang ating binasa? Ano ang dahilan kung bakit tayo ay nakakaranas ng persecution? Are you listening? Are you listening? Anong dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng persecution? Because we are living godly in this present world. Kung ayaw nating makaranas ng persecution, you live worldly. Mamuhay ka ng makamundo, hindi ka ipapersecute ng mundo. Hindi ka uusigin ng mundo. But if you are going to live godly in this present world, young people, kung tayo lamang ay mamumuhay ng makadiyos para sa Panginoon, sa buhay natin na pinagkatiwala ng Diyos ngayon, sabi ng Biblia, we shall suffer persecution. Makakaranas at makakaranas tayo ng panguusig ng diablo. Kasi ayaw ng diablo yung ginagawa natin. Ang lagi nga pong example dyan, kung bakit hindi ka na kinukontra ng diablo, ay maaring kasabay mo na siya. Kaya huwag tayong magtataka kung bakit meron pang opposition sa buhay natin ng diablo. Kung bakit kinukontra yung buhay natin. Kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, tayo ay nakikipaglaban sa diablo. Kasi the moment na hindi ka nalalabanan ng diablo, the moment na hindi mo na maranasan yung pagpapahirap ng diablo sa'yo, ibig sabihin nun, kasabay mo na siya. Naunawaan natin, young people, ibig sabihin, hindi na tayo nakakaranas ng persecution, ng affliction, pag-uusig ng diablo. Ibig sabihin, kasabay na natin siya sa ating buhay. Umaayon na tayo sa mundo. We are no more longer separated from the world. We are no more longer separated from the system of this world, of this wicked world. Sumasabay, umaayon na tayo. Kaya hindi na tayo pini-persecute ng diablo. Hindi na tayo threat. Pero kung ang bawat isa sa inyo, young people, naririnig nyo ko ngayon, ang bawat isa sa atin, ay ipapagamit natin, ikukumit natin yung buhay, or kinumit na natin yung buhay natin sa Panginoon, at ipapagamit na natin sa Panginoon, tatandaan nyo, hindi papayag ang diablo na magpapatuloy tayo. Amen?
Kaya nga meron tayong nararanasan na problema eh. Trials, persecution, afflictions, problems, struggles in life. Nararanasan natin yun. At wag nating isisisi sa Diyos, pambira, Panginoon, kung kailan ako sumunod sa iyo, siya akong naranasan to. Huwag tayong magtataka. Ang sabi ng Biblia, this is certain, this is reality, this is facts, brethren. Ang sabi ng Bible, yea, yes, this is very true. In verse number 12, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Kung namumuhay ka para sa Panginoong Kristo, huwag kang magtaka kung may nagpe-persecute sa iyo, kung may umuusig sa iyo, kung may kumukontra sa ginagawa natin para sa Panginoon, huwag tayong magtataka. Bagkos na magtaka tayo at sisihin natin kung sino-sino at sisihin natin ang Diyos sa nararanasan natin sa kabila ng pagsunod natin sa Panginoon. Imbis na magreklamo tayo, ang sabi ng Bible, but continue thou in the things which thou hast learned. Magpatuloy tayo sa mga bagay na ating natutunan na. Ano-ano yung mga bagay? Ito yung ating tatalakayin ngayon. Yung mga bagay na dapat nating ipagpatuloy at mga bagay na natutunan natin. At sigurado na, sabi ng Biblia, meron ng kasiguraduhan nyo yung ating mga bagay na napakinggan mula sa ating mga teachers and preachers. Alam nyo, nakakalungkot sa mundo, sabi ng Bible in verse 13, but evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Yung mundo, yung mga anak ng Diablo, ang sabi ng Biblia ay palala ng palala at nangloloko at nagpapaloko. Yan po ang mundo. Niloloko ng Diablo at yung mga anak ng Diablo ay nagpapaloko at palala ng palala ang kasalanan ng mundo na ito sa ibabaw ng mundo na ito. Kaya nga huwag tayong sasabay doon. We are on the opposite side. We are on the Lord's side. Amen? Ang tanging na kinakailangan lamang natin gawin ngayon, young people, ay magpatuloy tayo. Continue. Magpatuloy tayo sa mga bagay na natutunan na natin. Sabi ng Bible in verse number 15, and that from a child, young people, bata pa tayo, alam na natin yung bagay nito, salamat sa Panginoon. That from a child thou hast known the Holy Scriptures, bata pa tayo, sa burang edad natin, young people pa lang tayo, alam na natin yung Holy Scriptures, yung salita ng Diyos. Amen? At salamat sa Panginoon, malaya tayo na nakakapag-aral ng salita ng Diyos. Amen? Salamat sa Panginoon na hindi tayo napupunta sa maling katuruan, hindi tayo napunta sa iba't ibang klaseng paniniwala, but we are basing our faith and practice on the Word of God sa Biblia. Amen? Hindi ba tayo nagpapasalamat na meron tayong matibay na batayan ng ating pananampalataya, ng ating paniniwala, ng ating sinasapamuhay, merong matibay na basihan. The Word of God. That from a child, thou hast known the Holy Scriptures. Bata ka pa. Timothy, alam mo na. Young people, bata pa tayo, alam na natin yung Holy Scriptures. Yung salita ng Diyos. Nang sabi ng Bible, which are able to make thee wise. Ano bagay sa ibabaw ng mundo na ito ang may kakayanan na magbigay sa atin ng katalinuhan, magpatalino sa atin? Anong sabi ng Bible? The Holy Scriptures is able, which are able to make thee wise. Anong bagay ang nagbigay sa atin ng katalinuhan, young people? Ano yung nagbigay sa atin ng katalinuhan? The Holy Scriptures, the Word of God, the Bible. Ito yung nagbigay sa atin ng katalinuhan. Ang sabi ng Bible, which are able to make thee wise unto salvation. Binigyan tayo ng katalinuhan patungkol sa ating kaligtasan. Patungo sa kaligtasan natin sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Kristo. Naunawaan ba natin na maraming katuruan ngayon na lumalabas na ang kaligtasan ay nagmumula sa kanilang mabuting gawa? Are you listening?
Mga kapatid, young people, tayo po ay naligtas hindi dahil tayo ay mabuting tao. Tayo ay naligtas dahil sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Saan nagmula yung pananampalataya? Saan nagmula yung pananampalataya? Sa Holy Scripture, sa salita ng Diyos. Sabi ng Bible, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga doon nagmula yung ating katalinuhan. Doon tayo pinatalino ng Diyos sa pamamagitan ng napakinggan natin patungkol unang-una sa kaligtasan. Kaya ngayon yung unang-una nating binabahagi sa tao, yung kaligtasan or yung ebanghelyo, yung 100% katiyakan ng kalangitan. Pag yan ay 99.99%, hindi yan katiyakan. O hindi yan kasiguraduhan, may pagdududa eh. Ang kasiguraduhan ang tinanggap natin, mga kapatid, patungkol sa ating kaligtasan, ay 100%. Amen? Dahil lahat yun, nakuha natin sa pamamagitan lamang ni Kristo. Hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa. Amen? Kaya nga pag alam mo yung bagay nito, young people, na alam mo yung kaligtasan mo ay naggaling sa pananampalataya, hindi ka maluloko ng dyablo. Hindi tayo maluloko ng dyablo. Amen? Hindi tayong kayang dayain na ng dyablo. Kasi matalino tayo eh. Bakit tayo matalino? Alam natin kung bakit tayo naligtas. Bakit tayo naligtas, young people? Dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sabi ng Bible sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Hindi sa sarili nating gawa. Hindi dahil sa magaling tayo o gumagawa tayo para sa Panginoon, kaya tayo naligtas. Hindi po. Kaya tayo nakasumpong ng kaligtasan dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Dahil inibig tayo ng Diyos. Dahil minahal tayo ng Diyos. At nung sumampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo, naliwanagan tayo sa ating kaligtasan. Meron tayong katalinuhan ngayon. Amen? Kaya nga kung ikaw ay ligtas, ibig sabihin, ikaw yung taong matalino. Nuwaan ba natin yun? Sabi ng Biblia, and that from a child, thou hast known the Holy Scriptures, which are able. Ano yung may kakayanan? Magpatalino sa atin? The Holy Scriptures. Patungkol saan? Sa ating kaligtasan. Paano natin nalamang ligtas tayo? Dahil sa Holy Scriptures. Amen? At kung alam natin na tayo ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, kaya tayo naligtas, ibig sabihin, wise ka. Kasi alam niyo ibang tao, nagpapakapagod para lamang maligtas. Sabi ng Biblia, sabi ng iba, ang magtiis hanggang wakas ay maliligtas. Sabi ng iba, kinakailangan mong mabautismohan. Kinakailangan sundin mo ang 10 utos. Kinakailangan mong magpakabait, magpakabuti para maligtas. Naunawaan niyo ba? Hindi ba kamangmangan yun? Hindi ba nare-realize na ginawa na ni Kristo? Binayaran na ni Kristo. Kompleto na yun. Sabi ng Bible, sabi ni Kristo mismo, it is finished. Tapos na yan. Yung kaligtasan mo, it is finished. On the cross. Tinapos na yan ni Kristo. Huwag na nating dadagdagan. Kaya nga hindi na tayo nagpapapako sa cross, hindi na tayo nagpipinitensya. Hindi yun ang basihan ng kaligtasan. Alam natin, young people, I hope na maliwanag sa inyo ang kaligtasan nyo. Mula dyan, sabi ng Biblia, sa ating kaligtasan, dyan magsisimula ang pagbabago ng ating buhay. Kaya nga, nagbago na yung buhay natin eh. Nagbago na yung pananalita mo. Nagbago na yung pamumuhay mo, yung pananamit mo. Nagbago na yung pagkilos natin. Dati, yung iba sa inyo, young people, mahilig kayo mag-TikTok. Ngayon, nagbago na kayo. Bakit naligtas kayo eh? Dati, yung iba sa atin, mga young people, mahilig kayo magmura. Pero binago na tayo ng Panginoon. Amen? Dati yung panonood, yung kasuotan nyo, fall short of the glory of God. Perfect short. Pero binago ka na ngayon ng Panginoon. Or dati kung meron man sa atin, young people na nakaranas mag-vision noon,
Salamat sa Panginoon as my personal testimony. Hindi ko po naranasan na tumikim ng alak o sigarilyo. Drugs lang. No, joke lang. Umiinom ako ng drugs, yung gamot. Oh, hindi yung droga. So, hindi ko naranasan biyaya ng Panginoon dahil sa simbahan, dahil sa katuruan ng salita ng Diyos. At ganoon din tayo. Binago na tayo ng Panginoon. Doon nagsimula yung pagbabago ng ating buhay sa kaligtasan. Amen? At yun po yung pinapakita ni Apostol Pablo kay Timothy. That from a child, alam mo na yung bagay na yan. Ngayon, bata pa tayo, alam na natin yung bagay na yan. Hindi na tayo pwedeng lukuhin ng diablo sa bagay na yan. No? I hope and pray na walang lalabas sa atin mula sa ating pagtitipon na ito na magsasabi kayo someday, alam mo, ang kaligtasan, kinakailangan mong sumunod sa 10 utos eh. Alam mo, kinakailangan mo kasi maging perfectong tao para maligtas. Wala nang magsasabi dapat sa atin yan kasi matalino na tayo eh. Wise na tayo dahil sa salita ng Diyos. Amen? Sa salamat sa salita ng Diyos. And not only that, brethren, young people, in verse number 16, ang sabi ng Biblia, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang sabi ng Bible, all Scriptures. Ibig sabihin, the very Word of God, the Bible, the complete Bible, young people, is inspired. The word inspiration came from the Greek word theopneustos. Ang ibig sabihin po ng theopneustos na yan, na Greek word na yan, ang ibig sabihin po yan, ang transliteration yan ay God-breathed. Hiningahan ng Diyos yung kanyang salita. Ang author neto, ang nagbigay ng buhay sa salita ng Diyos, wala pong iba kundi ang Diyos mismo. Naunawaan ba natin? Hindi ba tayo nagpapasalamat kaya nagbabago ng buhay yung salita ng Diyos dahil ito ay buhay? Sabi ng Biblia in Hebrews chapter 4 verse number 12, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Unawaan ba natin na yung salita ng Diyos, mga kapatid, ay buhay, makapangyarihan, na kayang alamin, kayang puntirihin yung kaloob-looban ng ating kaluluwa, ng ating puso at isipan. Maaring hindi nababasa ng tao ang iniisip mo, pero basang-basa ka ng Diyos, basang-basa ka ng salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos, pag napakinggan mo, tagos hanggang puso at kaluluwa. Naunawaan ba natin kung bakit sometimes, pag tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, or most of the time, pag naririnig natin against sa ating kasalanan, nasasaktan tayo? Sapagkat makapangyarihan ang salita ng Diyos. It is like a hammer na kayang durugin yung nagmamatigas na puso natin. Naunawaan ba natin? Mapalad tayo kung meron tayong salita ng Diyos. Buhay po ito. It is all inspired. E paano yun? Sir Joshua, meron sa Bible na words of Satan. Inspired din ba yun? Of course. Inspired yun. Hindi porket si Satan ang nagsalita, ay salita niya na yun. Salita pa rin ng Diyos to. Bakit? Sino ang nagsalaysay? Sino ang nagkwento? Yung Diyos. Sabi ng Bible, holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Ang Diyos ang author ng Biblia. At ngayong bata, habang bata pa tayo, alam na natin to. Salamat sa Panginoon. Nalaman na natin yung bagay nito, hindi na tayo pwedeng linlangin ng diablo. Hindi na tayo kayang lukuin ng diablo. Maliwanag sa atin na ang buong Biblia, hindi lang yung half ng Biblia ay inspired. Hindi lamang yung ibang books hindi inspired. But the whole complete Bible, young people, is inspired. At lahat yan ay profitable sa ating buhay. Kapaki-pakinabang. Amen? Sabi ng Bible, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable. The word profitable means helpful. Kapaki-pakinabang. Ang salita ng Diyos ay kapaki-pakinabang sa buhay natin. But you know what? Sometimes, binabaliwala natin yung Biblia sa buhay natin, sa buong maghapon,
makakapag-internet tayo, makakapag-Facebook tayo, makakapag-messenger tayo, but nakakalungkot, hindi man lang naman natin nabuklat ang ating Biblia, nabasa. Amen? That's the problem. Most of the young people, alam natin, pinahayag na sa atin ang Biblia, at alam na natin, nakapakipakinabang ang Biblia sa ating buhay, but nine-neglect natin. Unawaan po ba natin, young people? Ba't kinakailangan, imbis na i-neglect natin ang salita ng Diyos, yung ating natutunan ay dapat nating ipagpatuloy. Kasi kapakipakinabang to sa ating buhay, yung salita po ng Diyos. Kapakipakinabang saan? Sabi ng Bible, number 1, it is profitable for doctrine. What is doctrine? Set of truth. Or what is right. Tinuturo ng Biblia kung ano yung tama, ano yung dapat nating gawin. Amen? Ano yung katotohanan, ano yung tama, ano yung dapat nating gawin, pinapahayag sa atin ng salita ng Diyos. Kaya nga hindi tayo kayang linlangin ng diablo na kasi meron tayong salita ng Diyos na basihan kung ano yung tama na dapat nating gagawin. Amen? And secondly, it is profitable for what? Number 1, for doctrine. Number 2, for reproof. Doctrine means what is right. Reproof means what is not right. Tinuturo sa atin ng Biblia kung ano yung hindi tama at hindi natin dapat gawin. Tinuro sa ating sumunod sa Panginoon, sumunod sa magulang, at pinahayag din sa atin na ang pag-disobey ay kasalanan. Pinapahayag sa atin what is not right na hindi natin dapat gawin, young people. Amen? Kaya nga, kumpleto ito eh. Kumpletong gabay na ito sa atin eh, young people. Kaya nga po, huwag nating babalawalain ang salita ng Diyos. Pag humiwalay tayo sa salita ng Diyos, pag nineglect natin ang salita ng Diyos, mapapahamak tayo. Masususpended tayo. Mapapahamak tayo. Magkakaroon tayo ng matinding problema. Naunawaan nyo? Tayo nakakaranas ng problema. Kailan tayo nakakaranas ng problema? Matinding problema. Pag nineneglect natin yung salita ng Diyos. Pag ini-ignore natin, lagi ko nang napapakinggan yan eh. Yun nga ang problema eh. Lagi mo nang napapakinggan, lagi na nating napapakinggan, pero nineneglect pa rin natin. Naunawaan ba natin? Naging casual na tayo sa ating napapakinggan. Alam niyo yung sumunod doon? Dahil naging casual ka na sa napapakinggan mo, sunod doon, casualty ka na. Amen? Kasi naging casual ka na eh. Natural na lang sa'yo eh. Salita ng Diyos, Sabado na naman, soul winning, Sunday na naman, makikinig na naman ako ng salita ng Diyos. Casual na. Parang nakaprogram ka na, para ka ng robot paulit, parang feeling mo paulit-ulit na lang yung buhay mo. Parang wala nang bago. Parang wala nang bago sa salita ng Diyos. Kaya naging casual ka. Anong sumunod? Nadaya ka ng diablo. Naloko ka ng diablo. Then you became casualty. Casualty ka na. May tama ka na ngayon. Tinamaan ka na ng diablo. Tinamaan ka na sa puso. Tinamaan ka na sa isip. Tinamaan na yung attitude mo. Tinamaan na yung pamumuhay mo ng diablo. Bakit? Nineglect mo yung armor eh. The Word of God. It is profitable. Kapakipakinabang sa buhay natin. Young people, kaya wag na wag nating inineglect. Wag nating ire-reject. It is profitable. Number 1, for doctrine. What is doctrine? What is right. And then reproof means what is not right. Tinuturo sa atin ng Biblia kung ano yung hindi tama at hindi natin dapat gawin. And then thirdly, young people, sabi ng Bible, it is profitable for correction. What is correction? Di ba tayo nagpapasalamat sa Panginoon? Tingnan nyo ha, una, pinakita sa atin yung tama, dapat natin gawin. And then pinahayag sa atin yung hindi tama na hindi natin dapat gawin. But you know what? As human being, tayo ay makasalanan, nagkakasala, at hindi tayo nakakagawa sometimes ng tama, at mas napipili natin gawin yung hindi tama sa buhay natin. Nagkakasala tayo, nagkakamali tayo. Pangatlo, ang salita ng Diyos ay meron pa ring correction. What is correction? How to make it right. Nagkamali ka, siyempre ang ituturo sa iyo ng Biblia, paano mo itatama. Amen? Iko-correct tayo ngayon.
itutuwid tayo ng salita ng Diyos. Kaya nga sometimes meron sa atin, nung bata pa tayo, napapalo tayo. Ako, salamat sa Panginoon. Hanggang 21 years old ako, naranasan kong mapalo. Nung 22 hanggang ngayon 24, suntok na lang ang nararanasan ko. O, biyaya ng Panginoon, that is part of discipline. Yung pamalo, kinokorek, dinidisiplina. Ano ba natin, young people? Tinutuwid tayo ng salita ng Diyos. Merong correction. Kumpleto ito. Hindi nung nagkasala tayo, tinuruan ka ng tama, una. Then pangalawa, tinuruan ka yung hindi mali. Nagawa mo pa rin yung mali. Thus, pinabayaan ka na. Hindi ganun ang salita ng Diyos. Imbis na pabayaan ka ng salita ng Diyos, iko-correct ka. Pero tandaan nyo, pagdating sa correction na, masakit. Pag kino-correct ka na, masakit. Ano natin, young people? Amen? Pag dinidisiplina na tayo, kino-correct na tayo, tinutuwid na tayo, masakit. Amen? But yun yung kailangan natin. How to make it right? Paano natin itatama? Paano natin itutuwid? Kaya nga kino-correct. Correction. Pag nagkamali ka sa exam, kinakailangan mong makorek. Hindi mo pwedeng sabihin, ito yung tama Mali na nga Sabihin mo, yan pa yung tama. I-correct mo na. 1 plus 1 equals 3. Ba't mali naman yan, teacher? Iyan naman yung tama Mali na nga. I-correct mo na lang. Ano ba ang 1 plus 1? Equals 2. That's how simple. Simple equation. Sometimes, yan, lahat tayo, young people, nagkakaroon ng problema. Pinahayag na sa atin yung tama, number 1. Pinahayag sa atin hindi tama, hindi natin dapat gawin. Pero imbis na dun sa 1 and 2, pinili pa rin natin yung 2. Ginawa pa rin natin yung mali. But salamat sa Panginoon, number 3, merong correction. How to make it right? Paano tayo itatama ng salita ng Diyos? Sa pagtatama ng salita ng Diyos, yan ay bahagi ng disiplina. Masakit man yan, mga kapatid, young people, pero kinakailangan nating tanggapin. Kinakailangan nating tanggapin. Amen? Ako personally, naranasan kong ma-correct o madisiplina. Masakit, hindi madali. Lahat tayo nakakaranas ng disiplina. At sasabihin ko sa inyo, hindi madali. At masakit yun pag dinidisiplina ka, pero yun yung kailangan natin. Paano tayo itatama? Amen? How to make it right? And then lastly, the Word of God is profitable for what? For youth instruction in righteousness. Amen? For instruction in righteousness. It means how to keep it right. Paano naman natin pananatilihin yung tama at hindi tayo magkamali? Yun yung salita ng Diyos. Kapakipakinabang ang salita ng Diyos kung paano na tayo pananatilihin sa paggawa ng tama. Nanuwa niyo ba? Na palaging sinasabihan ka, ang tama ay maayos na pananalita. Mali ang pagmumura, pero nagkamali ka pa rin. Kamali ka, tinama ka na naman, kinorek ka. Inulit mo na naman, kinorek ka. Hanggang sa ngayon, na patuloy kang kinokorek, hanggang sa natutunan mo nang hindi magmura. Naunawaan mo? Naunawaan natin, young people? Meron na tayong instruction in righteousness. How to keep it right. Paano na tayo pananatilihin ng Diyos? Young people, ang pagsusuot ng immodest ay kasalanan. Diba? Merong standard ang Diyos sa kasuotan. Ang kasuotan ay covering. Sir, mainit kasi. Covering nga Bakit pinapakita mo yung batok mo? Bakit pinapakita mo yung dibdib mo? Bakit pinapakita mo yung kilikili mo? Yung legs mo? Yung tiyan mo? Bakit kailangan ipakita? Samantalang ang standard ng Diyos sa damit, pananamit, ay covering. Bakit kailangan ipakita? Yun ay kasalanan. Immodesty. Paulit-ulit, kinokorek ka, kinokorek. Hanggang sa ngayon, natutunan mo na. Dahil meron ka ng salita ng Diyos na naging instruction in righteousness mo na yan. Sa pagpapatuloy mo sa paggawa ng tama. Dati, pag lumalabas ka, naka-short ka, or nagpalda ka, naka-miniskirt ka, lumalabas ka ngayon, hindi ka na makalabas ng bahay na lumalabas yung tuhod mo. Bakit? May standard ka na, natuto ka na, meron ka ng instruction in righteousness. Amen? Dati pag lumabas ka, kita yung kilikili mo. Kita yung luklukan ni Satanas.
Pero ngayon may standard ka na. Nahihiya ka nang ipakita yung prinotektahan ng Diyos, kinover ng Diyos sa buhay mo. Meron ka ng instruction in righteousness. Amen? Kaya nga young people, kapaki-pakinabang to. Pinahayag sa atin ng Diyos kung ano yung tama dapat natin gawin. What is right? Pinahayag din sa atin ng Biblia, what is not right, na hindi natin dapat gawin. And pag nagkakamali tayo, kinokorek tayo at kinokorek ng salita ng Diyos. Amen? At sa buhay natin ngayon, salamat sa Panginoon, hindi mo na nararanasan yung dati mo mali na ginagawa dahil nakorek ka na nga. Dati paulit-ulit kang kinokorek hanggang sa ngayon hindi mo na ginagawa. Bakit? Meron ka ng instruction in righteousness. Salita ng Diyos. Saan tayo magpapatuloy? Sa salita ng Diyos. Continue. Continue tayong mag-desire ng salita ng Diyos. Huwag nating inineglect. Huwag nating babaliwalain. Bawat salita ng Diyos ay importante ito sa buhay natin. Hindi ito salita ng tao. Young people, hindi ko ito salita yung binibigay ko sa inyo, pinapahayag ko sa inyo. I'm just giving you the Word of God. Ine-explain ko lamang po yung katotohanan ng salita ng Diyos na minsan ko na rin natutunan, napakinggan, na merong katiyakan, kasiguraduhan yung salita ng Diyos na ating pinag-aaralan at natututunan. At yun yung magiging instruction in righteousness po na atin. Kaya nga mahalaga sa young people yung instruction. For youth instruction, ano yun? Word of God. Huwag nating iwawalay sa ating buhay ang salita ng Diyos. Yun yung manual Yun yung basihan ng ating pananampalataya. Yun yung basihan ng ating pamumuhay. Ano nyo? Kung matibay yung ating pinaniniwalaan, you will fight for what you believe. Pero na kung nabasa na isang sulat or isang paragraph, hindi ko alam kung saan yun. Research. Kapahayagan, nagpapahayag siya na dahil dun sa ginawa ng mga forefathers kung paano i-keep yung salita ng Diyos, dapat tayo rin ngayon, panindigan natin, panghawakan natin, ipaglaban natin yung ating pinaniniwalaan, pinananampalatayaan. Grabe yun, katindi yun. Yung naranasan ng forefathers para lang ma-preserve yung Word of God, para makaabot sa atin, para mapakinabangan natin. Naunawaan niyo? Tapos tayo tutulugan lang natin, babaliwalain natin yung Biblia natin kung saan-saan mapupulot dyan, pira-piraso yung pahina. Naunawaan niyo ba? Gaano niyo pinapahalagaan yung Biblia? Salita ng Diyos. Yung Biblia nga mismo, hindi natin mapahalagaan mga ingatan Paano pa natin yan iingatan sa ating puso? Kapag hindi natin yan iingatan sa ating puso, magkakasala lamang tayo laban sa Diyos. Diba? Panunumpa sa Biblia. Ako'y nangangakong magtatapat sa Biblia at sa banal na salita ng Diyos. Gagawin kong ilawan sa aking mga paa at tanglaw sa bawat landas. Salita mo'y iingatan sa aking puso upang hindi magkasala laban sa Diyos. Salamat sa Biblia. It is profitable. Continue. Pagpatuloy ka dyan. Huwag tayong titigil dahil sa problema, trials, persecution na yan, affliction na yan, may pangusig, merong restriction na yan, merong struggle na yan, merong emotional problem, anumang problema yan, financial problem. Alam niyo, pag nagkaroon tayo ng financial problem, parang gusto nating iwanan yung kinumit natin sa Panginoon Young people, parang gusto nating iwanan yung pinangako natin sa Diyos Nagsuko ka ng buhay sa Panginoon dahil sa financial problem. Ang iniisip mo, nawa niyo ba, ang iniisip niyo, kaya niyong tugunan sa sarili niyong kakayanan yung financial problem mo? Hindi ba't kung pinagkatiwala mo sa Diyos yan, hindi ba kaya ng Diyos tugunan yan? Naunawaan ba natin? Sabihin natin magkaroon ka ng trabaho, young people. Lumabas ka, lumayo ka sa Panginoon, nagpakalayo-layo ka, nagpakalaot-laot ka, nagtrabaho ka, kumikita ka ng pera, pero nagkasakit ka naman. Asan ang pera mo? May tutulang mo ba yan sa pamilya mo? Sa simbahan? Hindi ba't magandang tulong sa ating mga magulang yung ating panalangin at paglilingkod sa Panginoon? Hindi ba kaya ng Diyos yung iniisip natin na kaya natin gawin para sa magulang natin, para sa pamilya natin, para sa simbahan?
Hindi ba dapat kung isinuko natin ang ating buhay, kinumit natin ang ating buhay sa Panginoon, sa pag-aaral sa Bible School, sa ministry, na kung saan tayo naroon ngayon? Bakit natin tatalikuran? Continue. May salita ka ng Diyos. May gabay na tayo. May instruction na tayo. At huwag natin maliitin ang kapangyarihan ng Diyos. Ilalagay mo sa kapangyarihan mo, sa kakayanan mo, ang pagpaprovide ng pangangailangan mo. Sino mas may kakayanan sa inyo ng Panginoon? Hindi ba't ang Panginoon? So bakit ka magtitiwala sa sarili mo? Amen? Hindi ba't yung sabihin natin yung magulang mo malayo sa'yo, kamag-anak mo malayo sa'yo, at ikaw full-time nagsuko ka ng buhay sa Panginoon, ginagamit ka ng Panginoon, sa tingin mo hindi ba sila iingatan ng Panginoon kung saan man sila naroon? Nawaan niyo? May katiyakan ba pag nakasama mo sila, ikaw na ba ang katugunan sa kanilang pangangailangan? Kaya mo ba i-provide ang lahat ng pangangailangan nila? Paano kung sa oras na makasama mo sila, dahil tinalikuran mo ang Panginoon, doon darating ang mas malaking problema. Asan yung kakayanan mo? Naunawaan ba natin? Why we are going to stop serving God? If the encouragement sa atin ng salita ng Diyos is to continue, continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of. Lahat yan, anumang kinumit natin sa Panginoon. Sabi ng Biblia, sabi ng Apostle Pablo, I am resolved. Bakit siya resolved? At alam niya na kayang i-keep ng Panginoon yung kanyang kinumit para sa Panginoon. Ang Panginoon magpo-provide, hindi ikaw. Hindi tayo magpo-provide ng ating pangangailangan. Alam niyo po, young people, as my own personal testimony. Simula bata ako hanggang ngayon, pagtanda ko, 24 years old. I'm 24 years old. Pero ang provision ng Panginoon, hindi dahil sa sarili kong kakayanan. Hindi ako kumikita ng malaking pera. Pero hindi ako biyaya ng Panginoon, hindi ako nagkakasakit. Hindi ako kumikita ng malaking pera. But yung provision ng Panginoon kumpleto, wala naman akong hahanapin pa. Amen? Hindi ko man alam kung bukas buhay pa ako. By profession, ang tatay ko ay sundalo. At ninais kong maging sundalo someday. Nung ako ay nag-aaral pa sa high school. Pero nung ako ay nagsuko ng buhay sa Panginoon, as young people, nag-aaral ako sa Bible school, nakita ko yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ko. Hindi ko na tatalikuran pa. Hindi ko na atrasan pa. Ang ginawa ko na lang ay nagpatuloy ako. Perfecto ba ako nagpatuloy? No. Marami akong struggles. Marami akong naranasan na problema. Pasakit. Kalungkutan. Pero ang ginawa ko, nagpatuloy pa rin ako. God provide. Lahat pinrovide ng Panginoon, pangangailangan. Physically, mentally, emotionally, and most of all, spiritually. Young people, wala na tayong hahanapin pa. Lahat nasa salita ng Diyos. Fully provided yan. It is profitable. Kapaki-pakinabang. Huwag mong babaliwalain. Subukan mong humiwalay sa salita ng Diyos. Ikaw ang lugi. Bakit? Ang Diyos, kung wala ang tao, Diyos pa rin. Amen? Pero ang tao, pag wala ang Diyos, sino ka? Sino tayo? Sino tayong tao pag wala ang Diyos? Pag lumayo tayo sa Panginoon, sige nga, ano na tayo? Ano nang magiging kalagayan natin? Pero ang Diyos, kahit lumayo tayo, Diyos pa rin siya. Ba't pa tayo lalayo sa Panginoon? Ilagay nyo sa isip nyo, ang buhay natin dito sa ibabaw ng lupang ito ay hindi permanente. Sabihin mo man na yumaman ka, tanong permanente ba yan? Sabi ng Biblia sa mayaman tao, thou fool. Bakit thou fool? Bakit mangmang? Sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, ngayon din, kukunin ko ang iyong kaluluwa. Sinong makikinabang ng kayamanan mo? Di ba? Ibig sabihin, pag mag-iipon ka ng kayamanan sa ibabaw ng lupang ito, yan ay kamangmangan. Amen? But sabi ng Biblia, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, nor neither thieves break through and steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Kung nasan yung treasure mo, kung saan mo iniimbak yung kayamanan mo, ando doon yung puso mo. Kaya
Kaya nga kung ini-invite natin yung kayamanan natin sa Panginoon, sa langit. Ano yung kayamanan natin sa langit? Yung ginagawa natin para sa Panginoon. Yun yung kayamanan natin sa langit. Lahat ng ginawa mo para sa sarili mo, para sa material na bagay, lahat ng ginawa mo na yan, hindi mo yan makikita sa langit. Pero lahat ng ginawa mo para sa Panginoon, someday makikita mo yan. There is a rewarding time. Tandaan niyo po yan, young people. Huwag niyo isipin, bata pa ako eh. Dapat habang bata pa tayo, mas ipagamit na natin ang buhay natin sa Panginoon habang may lakas pa tayo. Kung maririnig lang natin yung mga testimony ng mga matatanda na may edad na nakarating sa simbahan, na bago ang buhay, matanda na sila, pinaglaruan na sila ng dyablo, pinagulong-gulang na ng dyablo, sabi nila, nagsisisi sila. Hindi ba tayo nagpapasalamat? Bata ka pa. Sabi ng Bible ni Apostle Pablo kay Timothy, that from a child, thou hast known the Holy Scriptures. Bata ka pa, alam mo na yung salita ng Diyos. Ano na lang kinakailangan natin gawin? Continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned. Pagpatuloy natin yung ating natutunan. I hope maliwanag yung ating pinag-aralan sa gabing ito, young people. Amen? Meron ba tayong natutunan sa gabing ito, young people? Amen? Nasasaktan man tayo ng salita ng Diyos. Pero yung kailangan natin eh. Wala man sa ating hindi nagkakamali. Lahat tayo sumasala. Sa ating decision making, most of the time, sumasala tayo. Pero kung ibabase natin yung ating decision sa prinsipyo, sa salita ng Diyos, hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Delight thyself in the Lord. He will give thee the desire of thy heart. Delight, pasayahin natin ang Diyos sa buhay natin. Yung inaasam natin na yan, ibibigay ng Panginoon. Paano natin mapapasaya ang Diyos sa buhay natin? Continue. Magpatuloy lang tayo sa ating natutunan mula sa salita ng Diyos. I hope na maliwanag po, young people, ang ating pinag-aralan sa gabi na ito. Any question? None? Alright, kung wala na, nais kong batiin ang mga nakasama natin dito sa Facebook Live. Magandang gabi po. Ma'am Christine Joy de la Cruz. Malayo po siya, nasa kitchen po siya. Si Jervis Sabadonardo, invited by Ma'am Christine. Dayan Buton, magandang gabi po sa inyo, invited by Ma'am Christine. Mark Jan Madrigal and John Barnaquea, Conrado Contaoy Peralta Jr. and Ray Dival, Kuya Ray Dival. Magandang gabi po sa inyo, young people. And also, Anay Raquel Riños, kanyang in-invite si Rowena May de Assis, Marlene, Shane De Banco, and Seymour, sabi dito. Maria Regis Lopez, Jeneline May. Magandang gabi sa inyo. And please listen carefully. Matuto tayo ng salita ng Diyos. Sir James, Christopher James Londo, magandang gabi sa young people, sabi ni Sir Jay. Good evening din po. And also, Mami Yamusuela, kasama po natin ngayong gabi. And invited niya po si Sir Steve Dalagan. Sir Steve Dalagan, good evening po. Namimiss ka na po namin dito sa church. Steven Andre Cristobal, Liniel Chico Sericos, good evening sa iyo. Antoinette Tumanlao, Julie May Tumanlao, AJ Cabalya, Jericho Balbuena, Shane Sena, Shane De Banco, and also Castor Troy Riños and Ashley Gift Riños. Magandang gabi. Ashley May Cardenas, good evening. Magandang gabi, Sir Josh. Good evening din, Ashley. Amen. May, invited niya po si Cristel, Ma'am Cristel, si Cristel Murao Muswela. Kapatid niyo ito, ma'am? Pamangkin. Magandang hapon sa inyo and prayerfully na kayo ay makapakinig at tutukan niyan ang ating programa, and I believe magiging tulong po yan sa ating buhay. Salita ng Diyos, napakahalaga sa buhay natin. It is profitable. At doon tayo dapat magpatuloy. Young people, huwag kang magpatuloy sa pagtitiktok mo, sa pag-a-addict mo sa ML, sa kung ano-ano, mga kamunduhang bagay na ino-offer sa iyo ng mundo. Huwag ka dyan magpapatuloy. Saan tayo magpapatuloy? Sa salita po ng Diyos. Young people, maraming salamat, and I hope natuto tayo sa gabi na ito. Magandang gabi sa inyo dyan sa FB Live. At dito po
sa mga nandito po sa live, sa actual. Maraming salamat sa iyong pagkikinig. Tayo po ngayon magbukas sa panalangin. Any question? Meron po ba kayong katanungan? Ating pinag-aralan. Kung wala na, tayo pumikit. Tayo yung mga young people at tayo po ay magbukas sa panalangin. Let us pray. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli, Ama, sa oras at pagkakataon po na ito. Pinagkaloob niyo po sa inyong mga anak, sa mga young people. Salamat po sa pribilehiyo na kami po ay maghamit sa inyong gawain, Panginoon. Salamat po sa kalayaan na kami po ay mag-aral ng inyong salita. Salamat nga po, God, sa inyong salita na kapakipakinabang po sa aming buhay. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na ito po ay nineneglect namin, binabaliwala po namin sa aming buhay, tinutulugan po namin or sometimes kine-question po namin ang inyong salita. Patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon, nagdududa po kami sa inyo pong kakayanan, kapangyarihan sa aming buhay. Na help us, O God, to fully trust in you, O God, at pagpalain niyo po ang mga young people na ito. Patuloy ipaggamit ang kanila pong buhay sa inyo. Patuloy ipagamit ang aming buhay sa inyo, and you will take care of the rest. Kayo po ang bahala na kumilos sa aming pong buhay at mag-provide, Panginoon, ng lahat ng aming pangangailangan. Help us, O God, and please use us mightily sa ministry, mga young people na nandirito. Ginagamit niyo po mga staff and full-time staff, ministers, ginagamit niyo sa inyong gawain. Patuloy po bigyan ng kaisipan na magpatuloy sa inyong pong gawain at huwag pong makaisip na lumayo po sa inyong Panginoon. Sapagkat the moment na kami po ay lalayo sa inyo, ay yun po ay kapahayagan na binabaliwala po namin at hindi namin pinagkakatiwalaan ang inyong pong salita sa aming buhay. Maraming salamat po. Patatagay niyo po ang aming pananampalataya, paniniwala sa iyo. Kagaya po ng mga forefathers, O God, na nalaman namin kung paano nila pinaglaban hanggang sa makarating po sa amin ang Biblia. At ganoon din po kami na manindigan sa inyo pong salita, Panginoon. Maraming salamat po. Anumang pong bahid ng karumihan, kasalanan, nakikita niyo po sa aming puso't isipan, pakalinisin niyo nga po at patawarin niyo po kami. Holy Spirit of God, please continue to empower us and to guide us. Salamat po, Panginoong Jesucristo, sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa inyong banal na dugo na danang sa cross ng Kalbaryo, naglinis po ng aming mga kasalanan. Muli, ibinabalik po namin, Ama, lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian, at pasasalamat sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat, young people. Have a blessed and peaceful night sa bawat isa. God bless you all. I love you all. There's a call comes ringing o'er the restless waves. Send the light, send the light, send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light, send the light. We will spread the everlasting light with the willing heart in hand, giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, the blessed gospel light, let it shine, from shore to shore, Send the light, and let its radiant beams light the world, forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light, send the light, send the light, send the light, and the golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light, send the light. We will spread the everlasting light with the willing heart in hand, giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, the blessed gospel light, let it shine, from shore to shore, Send the light, and let its radiant beams light the world, forevermore. Let us pray that grace may everywhere abound. Send the light, send the light, send the light, send the light.
and the Christ-like Spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light, send the light. We will spread the everlasting light with the willing heart and hand, giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, and let its radiant beams light the world, forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light, send the light, send the light. Let us gather jewels for a crown above. Send the light, send the light, send the light, send the light. We will spread the everlasting light with the willing heart and hand, giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, and let its radiant beams light the world, forevermore.